meron din po mga medyo nagugulungan dito sa pag-handle na ating suporta na nagmumula sa ating isang kapatiran. So, ako po ay hindi naman bilang pinapangunan niyo po, nais ko linawin natin na nandito tayo, mga concern. Kung ano po ba talaga ang pinagmulan nitong suportang ito at ano po ba ang hinihiling ng taong sumusuporta doon sa atin sa gawain ito. Nagpapasalamat tayo dahil meron sumuport at meron din hihingi ng suportang ito. Pero I believe meron din nire-require sa atin yung nag-support. So, in behalf ng anak ng nagsusupport sa atin, nais po nating bigyan ng linaw kung ano po ito. So, siguro po, tama ba? Isa natin doon sa anak ng nagsusupport. Sige ka, Brad. Kasi po, nag-usap kami ng mother ko. Narinig niya both sides. Gusto niya mangyari. Kung kami sa normal na proseso, nadadaan mismo sa kongregasyon. Baka may naghanap na yun. Tsaka mapupunta sa kabardayan para daw po walang gulo. Ayun ang gusto niya mangyari. Tsaka, yung tungkol naman sa audit, normal na proseso naman daw po. Lahat naman po ino-audit. Kahit ako ino-audit niya. Ayun ang gusto niya lang mangyari. Para kumbaga transparent tayo lahat. Kung pwedeng tanongin kung sino, kahit sino, pwede magtanong, pwede nyo malaman yung nagastos, pwede kung kung gusto nyo. Sige po, nila po. Basta walang gulo, doon kami sa normal na proseso. Salamat po. Sino po yung gusto sumuport? Okay, na sinasabi niya po ni sister, kasi po, sorry kasi I believe nagkaroon ng pag-uusap dyan is Sister Lina, kasi according to Sister Lina, siya yung nag-initiative na humingi ng tulong. Kasi nakikita niya nga na yung kababaihan, pag lumalakad, medyo walang pondo na panggagalingan. So, nagkaroon siya ng initiative mo. Kasi dati kanya-kanya. So, napapasalamat kami dahil nagkaroon siya ng initiative. Hindi ko lang po, hindi namin alam kung ano yung nililang usapan po nila. So, kaya ako nagbibigyan ko rin po respeto sa Sister nila dahil kung kapatid sila yung nag-usap. So, hindi po ako nung-question kung paano nila gagastusin yun or what. Pero meron po kami auditor at secretary, treasurer. So, si Sister Lina po ay treasurer, tama sis? Sister Lina, ang aming secretary, Sister Ami, ang aming auditor, Sister Shirley. Ang vice president ko, si Sister Flor, wala naman yun. So, ang alam ko, meron silang ginagawang record before, tama? Saka hindi ko rin alam kung ano po ba yung pinag-usapan nyo ni Sister nung hiningi mo yung kasi in due respect sa iyo, sis, kayo yung nag-usap ng mga kapatid. Kung ano yung pinag-usapan nyo tungkol sa expenses, kung tungkol sa mga record na gagawin natin, meron po ba? Ayun po, sige. Parang matapos na rin naman lahat. Ang gumawa na ako ng clear ko na si Flor, na-clear na siya. Sabi niya kasi wala ng pera noon kung sabi ko, pero meron. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. Pero nung dumating ako, binigay niya sa akin ay 1,700. Tapos, yung 1,700 na yan ay 600 na ngayon. Bukod sa binigay mo, nakago, hindi ko alam. Pero, ang dalawang record natin ay nakaibig na. At ang money na natira, bawat gastos na kaibig na rin. Kung ano man yung binigay ni latest, nakaibig na rin. So, ako lang ang hihingi ng pera sa kanya, umalis. Ngayon, yung record na yun, si Vicky na ang mag-audit. Siya na rin ang report na tanggap, hahawak, siya na. Out na kami, out na ako. Basta ako, pag may kailangan lang, halimbawa na alis,
sa laptop sa kanya, sabi ko, hindi ba ano agad na alis kami. Yun. Pero, si Sir, sinabi ko naman. Ako ang gumagawa ng report dahil hindi naman niya alam yung gastusin. Kung maliban lang kasama siya. Pero kung hindi siya kasama, sabi ko sa kanya. Tapos i-check niya. So, kung sino po yung magbibigyan ng pera, siya yung gagawa na ng record expenses. Sundan lang, nag-ano na ako, nag-sample na ako, nagsimula na ako. Kaya kung sino man yung papalit, o kung sino man yung, diba, wala ako. O, si Shirley, sundan na lang niya yung isa. Bigay niya, para maliwanag. Tapos kung halimbawa na gustong idaan kay sa kongregasyon, wala problema. Sunod na lang tayo. Basta may record na. Ako din, sunod lang. Okay, so thank you. Basta may transparency na tayo. Okay po, so salamat po kasi gusto natin linawin yan para tapos na kasi sabi nga sa pag-aaral natin, nakita natin yung example kung ano pa talaga ang mature Christian. So ako naman po, okay, wala si Sister Flor, pero gusto ko rin magyawin yung actually parang nagdamdam din ako dahil merong pala tayong pera, hindi ko alam yung totoo na meron pala tayong kinukuha gano'n, na may natitira pala, na at the end, ang purpose ni Sister Flor ay magkaroon daw ng pondo kababaihan. Okay? Ngayon, sabi ko, hindi ko na siya kinwestiyon bakit naman sa kahit respetong alam lang natin, bilang tagapangunan nyo, siyempre meron din naman akong karapatan para rin nasasabi ko rin sa nagtatanong. Kaya lang, hindi ko na po dahil alam ko yung kalagayan niya, medyo dumadaan pa siya sa process sa buhay nila. So, ang ano lang kasi dito, yung siguro yung respeto natin sa isa't isa, transparency, at saka siguro may karapatan naman tayo malaman kung ano yung dapat natin malaman sa nangyayari na sa atin. Isa pa nga dyan, yung nalulungkot kami na na-operahan pala si brother kung hindi namin nalaman. So, hindi ba lang tayo nakapunta. Pero we prayed last Friday dahil pagpunta ni brother Jojo dito, wala ang tao. So, umuwi na lang siya. Nag-pray kami kasi hindi namin alam kung ano. Gabi na nung nalaman natin na na-operahan na, tama-tama na sa devotion namin. So, we prayed. So, siguro maganda yung bawat isa na nalalaman din natin. Ang purpose ng pagsasalita natin hindi para sumira, peacemaker, para makatulong, hindi para makasama yung person. Diba wala namang perfect na tao. So kung ano man yung mga purpose, kung ano man yung nasa kalooban natin, na alam natin maganda, sana gawin natin ganito. Tsaka sana meron tayong time. Kahit konting pa naman para pag-usapan ng mga importante. So ako, sabi ko nga sa inyo, nung ako ina-assign bilang presidente ng kapainan, ang sabi ko kahit gaano kagaling ang presidente, gaano kagaling ang leader, kapag walang support ang kanyang mga member, hindi siya magiging successful. And I'm very sad on my part. I feel hindi ako magiging successful. As your leader. So, Successful kasi buo na rin ako naman. Successful wala. nalulungkot ako kasi So, anyway, kasi malapit na rin naman kami lumipat. So, ina-open ko na yung election. Parang meron na mag-lead sila. And I hope yung next leader will support. Kasi nalulungkot ko ako kasi hindi ko yung success na gusto ko sana. Pero alam ko may purpose ang Diyos. Basta we will continue praying for your unity sa church na ito. Lalo na yung mga batang natin, sila yung high school na ito. So sana lalo yung makakaisa yung pag-robay ko dahil ang Panginoon din ang gusto sa akin. So, wala na po tayong concern. Pero basta, di ba may request ka noon na ipasok natin sa co-op yung pera? Sister Shirley and Sister Vicky ang mag-a-afford mag-ano. Co-op. Sinuggest ko yun kay Sister Stella.
by the time naman noon, wala ka naman kasi. Eh, sabi ni Sister Stella, hindi naman pwede agad-agad na gano'n. Kasi hindi naman daw napakalaki ng pera natin. At saka, madalas, pag-aalis, bumula agad si Sister Shirley, ang dahilan niya, papasok daw sa poon, marami siyang trabaho. Eh di syempre, advance ang withdraw. Eh kung marami daw siyang trabaho, paano? Kaya sabi ni Sister Stella, huwag na lang. Basta sabi niya, ipahawak na lang kung sino ang hawak. Sabi ko, ayun na, sinahawak na namin kay Vicky. Kaya wala nang problema doon. Kaya isaan ko lang sa'yo, na hindi natuloy yung gusto mo. Okay lang po kasi, kaya ko lang naman gusto i-deposit yun para walang humahawak ng pera. Kasi kapag tayo po mahawak, minsan, diba, hindi natin maiwasan, nagkakaroon tayo ng, maaaring minsan na nangyayari, hindi man natin gustong gamitin, nagagamit natin pag may emergency. Yun yung pong iniwasan natin. At ang isang bagay pa po, minsan, iiwas natin na pwedeng mag-isip yung iba tungkol dun sa pera. Kaya the best talaga sa akin, para sa akin, wala sa atin yung pera. Kasi nalalayo po tayo sa mga bagay na pwede na hindi maganda pagtingin. So, yun lang po yung purpose ko nun. Pero kung ganyan po na ano nyo na, napag-usapan, wala naman pong problema. Okay lang po. Salamat po. So, meron po po tayo mga concern. Sa darating pong pagtitipon, yung anniversary po sa Pakaran, I believe na kahit paano may ipagpapagin itong pag-join natin sa mga samahan. Kasi nakaka-enlighten yan eh. Although hindi naman natin masabi lahat, kailangan hindi kahit isa o hindi kahit kasama. Pero kung magagawa po natin, maganda rin po kasi meron tayo napupulong din sa labas sa aking fellowship. Okay? So lalo na kung may panggastos naman tayo pamasahe, sarili na lang natin yung ibibigay natin. Total sa Panginoon naman yan eh, diba? Ang Sunday para sa Panginoon. So siguro mas masarap kung mabibigay natin yung panahon natin sa Panginoon sa gawain niya. Pwede, magdalaw tayo minsan. Kung ano mo, meron yung sakit. Magdalaw, napakasarap po. Sana po sa mga darating na panahon. Yan na po, bahala ng mga kapatid. So kung wala na po tayo concern, close na po. Concern ko na po. Sabi ko na yung gusto mong sabihin ng nanay. Okay. So, bali maiba naman tayo. Tapos na yun. Solve na yan. Concern ko naman yung dito sa Logan Church. Kasi maganda yun na nakaka-outdoor tayo, nakaka-outdoor tayo sa iba. Pero parang mas siguro isapin natin yung dito sa Logan. Ano ba ba yung Ano yung iyan naman natin. Hindi, ito sabihin, maganda yung lumalabas sa atin. May sinabi ko na sana yung fellowship natin dito, kahit inilan lang tayo, continuous natin. Kasi hindi tayo nagiging close kapag hindi tayo lagi nakikita. Nakikita lang tayo Sunday, usually 2 to 3 hours lang tayo, then kanya-kanya na. Diba? Kung magkakaroon tayo dito, ituloy natin yung fellowship natin kahit walang kainan. Basahin tayo, kwentuhan lang tayo, konting tayo, sharing ng palakasan, di ba? Then at the same time, yung church natin, kasi yung kababaihan talaga siya talaga, parang tayo yung nasa tahanan, di ba? Tayo ilaw ng tahanan. Tayo yung nag-monitor kung ano ba yung needs ng bahay natin. Tayo din ng tigalinis. So itong church na to, nalulungkot ako sa totoo lang kasi bagamat malayo ako, talaga hindi ko rin nagagampanan yung aking relasyon. Pero gusto ko sana magmula rito sa compound yung natin, yung sorry kung masasabi ko to yung unity natin, tapos lalo na sa pagpapaganda ng kids. Alam ko naman na hectic talaga ang schedule nyo, parehas tayo. Hiniling ko lang na magkaroon tayo ng pangunahan ninyo na magano tayo dito mag-umpisa sa church. Parang bahay natin. Okay mga kapatid, nung nag-umpisa tayo, meron po tayo fellowship. Okay.
Pinigil ko na po kasi hindi na lang po dumarating hanggang sa nakakalungkot kasi dalawa, tatlong dito. So, sabi ko nga po sa inyo, kung walang suporta ang bawat isa, hindi rin magiging successful. So, sana, kung sinasuggest nyo yan, sana maging bahagi tayo. Kasi, nakakalungkot na sabi nga ako, natutunan ko, kung wala akong magandang sasabihin, mukhang hindi salita. Kasi, yun yung sabi natin sa inaral natin, nakakarating yung salitang hindi maganda mali, pumupunta sa iba, nadadagdagan na kukulangan. So marami po akong mga naririnig nakakarating sa akin, nakaka-discourage. Pero hindi ko na po yung entertain. Kaya lang, yung wala talaga akong makita nandito, isa, dalawa, tapos wala. Parang nakakalungkot, kailangan ba pilitin mo para sa akin ba ito, para wala naman po para sa Panginoon do eh. So sana po tayo sa sarili natin, alam natin ang obligasyon natin sa Panginoon. Hindi nga dapat obligasyon eh. Kasi obligasyon parang nakakalungkot pa eh. Dapat ginagawa natin yun dahil masaya tayo. Dahil alam natin lalago tayo. So sana po, sa susunod, kung nais nyo yan, sige po, mag-set tayo ng, bago man lang kami umalis, sana na magawa natin na maging malakas na kababayan sa dako. Kayo rin lang naman po ang papalakas nito at saka kailangan makita po sa inyo dahil yung mga sumusunod ng mga batang maliliit na yan, sila po yung next generation. So kung ano po yung nakikita nila dito, yun din po yung susunod nila. So, sana po, sige, isip po natin today kung ano po yung gusto niyong week na para magkita-kita po tayo. Ang sama, kayo po, sino po